So ngayon mga kababayan, siguro naman lahat kayo alam nyo naman yung nangyaring yung nangyaring matinding drama diyan po sa Senado mga kababayan, na kung saan ito pong USAA nagpaputok ng armas mga kababayan para daw po para magbigay ng warning shot doon daw po sa mga taga NBI. Ang nakakapagtaka naman dito sa sinasabing warning shot na ito mga kababayan ay umabot ng 37 na pagpapaputok, ito pong taga-USAA allegedly. So ngayon, kung titingnan nyo, meron pong paliwanag dyan mga kababayan, ito pong palasyo, itong Malacanang. Kasi nagsalita po dyan kanina sa press briefing, ito pong si Jose Clark Castro patungkol po sa nangyaring kaganapan kahapon, dyan po mga kababayan sa Senado. So ngayon, ito i-play po natin. USAA o Senado. Si GM Wick, Sergeant at Arms. Ito, pakinggan nyo Ladies and gentlemen, the Palace Press Officer under Secretary Claire Castro. Magandang araw, Malacanang Press Corps. Ito po ang ating pahayag patungkol sa pangyayari sa Senado kagabi. Eto, tandaan nyo ito mga kababayan, sasabihin ko sa inyo bago natin ito ipagpatuloy. Ako, kung tutusin talaga, wala na akong pakialam kung maaaresto etong si Senator Bato de la Rosa or hindi. Kasi unang-una, yung pinakapinuno nila, nandun na, nagdudusa at naghihirap, doon po mga kababayan sa dahig at humaharap mag-isa sa pananagutan. At saka narinig nyo naman, especially doon sa mga didishit, narinig nyo naman na ayaw po talagang samahan ni Bato etong si dating Pangulong Duterte. So ngayon, kung maaresto man o hindi etong si Senator Bato, ang mahalaga dyan mga kababayan, iniwan niya sa ere at ipinagkanulo niya etong si dating Pangulong Duterte. 'Di ba nung una sabi nila sasamahan nila, iaalay nila yung buhay nila, pero kita nyo naman ang nangyari. Talagang ayaw din ni Senator Robin Padilla na makasama ni Digong etong si Senator Bato. Kasi nga pinoprotektahan niya at itinakas niya pa, allegedly. At ganun din yung mga kaalyado ni Duterte, ayaw din makasama ni Digong etong si Bato. So ngayon ituloy pa natin. Ayaw din makasama ni Bato, eto pong si Digong. Anyway, tuloy pa natin. Mga bandang alas 4 ng hapon kahapon, May 13, nagsagawa ng live stream si Senator Bato de la Rosa sa kanyang official Facebook account na umunoy aarestuhin siya. Sinundan ito ng mensahe ni Office of the Sergeant at Arms, Retired Police Major General Mau Aplasca, sa media na may aarestuhin sa Senado. Ilang minuto pagkatapos nito, ang mga tauhan ng USAA ay may nakita umanong NBI agents sa property ng GSIS. Ibig sabihin mga kababayan, wala po sa loob ng Senado. Wala po sa loob ng Senado. Pero kung tutusin, may daan sa Senado papunta po dun sa GSIS mga kababayan. So ngayon ituloy pa natin. Ang Senate ay umuokupa sa ilang bahagi ng GSIS property. Tama. Isang bridge ang nag-uugnay sa opisina ng GSIS at opisina ng Senado. Ang susi upang mabuksan ang pintuan mula sa Senate papunta sa bridge na konektado sa GSIS ay hawak ng USAA o Senado. Si GM Wick Veloso ng GSIS ay humingi ng assistance sa NBI para masecure ang kanilang premises. Tama. Ito po ay pinasinayaan ni NBI Director Atty. Matibag. Kaya nagpadala ng NBI agent sa GSIS premises bandang alas 6 ng gabi. Pinagbigyan ito ng NBI at sa puntong ito gusto nating linawin. So maliwanag mga kababayan na kung iintindihin po natin ang purpose po ng NBI talaga doon, kaya po pumunta dito sa may GSIS ay para i-secure yung premises mga kababayan ng GSIS at saka na-request po sila ni Veloso. Hindi para arestuin si Senator Bato, kung hindi para mga kababayan i-secure yung premises ng GSIS. Anyway, tuloy pa natin. Una, walang assault na ginawa ang NBI agents sa Senado. Totoo naman. At pangalawa, walang operasyon ang NBI o PNP na arestuhin si Senator Bato. Tama. Pero bago nito, noong nakita ng USAA na mayroong NBI agent sa GSIS, katabi ng Blue Guard,
nakita na agad na naka-gear up ang OSAA. And then may video talaga dyan mga kababayan. Ito ha. Nasaan ba yon? May video ako niyan eh. Ito. Ito yung video na kung saan naka-gear up na itong classmate ni Bato de la Rosa mga kababayan. Ito. Bago yung shooting incident. General Plasca. Sir, very quick lang. Ano lang pong nangyayari ngayon? Sir, bakit nagsusuot ng bulletproof? Sir, Sir, update lang po. General Mao. Ma'am Gloria Mayori, mamaya talakayin natin yan. General Mao. Oh. Ayan mga kababayan, no, naka full butter gear. Ito pong taga-USAA. So ngayon balik tayo dito. Sa isang operasyon. Pagdating sa bridge sa GSIS premises, tinanong ng OSAA ang NBI agent na nakaupo. Lamang kasama nga ang isang blue guard ng GSIS. Nagpakilala na NBI agents at nung nagsabi sila ng kanilang pagkakakilanlan, agad nagpaputok ng warning shot si Sergeant at Arms Mau Aplasca. Kasi mga kababayan, pagkakaalam ko talaga sa warning shot, 1-2 putok lang. Di po ba mga kababayan? Pero biruin nyo, umabot ng 37 na putok mga kababayan yung ginawa nito pong taga-USAA. Biruin nyo, pag warning shot, ang pagkakaalam ko, 1-2 lang. Pakitama na lamang po ko ha kung ako po ay mali. Ngayon mga kababayan na nakakapagtaka dito, umabot ng 37 yung putok na ginawa po nitong taga-USAA. Anyway, tuloy pa natin. At dahil doon, napilitan ding magpaputok ng warning shot ang NBI agent. As of 11:09 a.m., several sources confirmed that the Senator Bato, is no longer in the Senate premises. But we are still getting official confirmation on the report. At para po mabigyan tayo ng detalye, makakasama po natin si NBI Director Attorney Melvin Matibag at PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. So ngayon ito, pakinggan natin yung paliwanag dito ni NBI Director Melvin Matibag. Magandang umaga po sa inyo lahat. Magandang umaga. Maraming salamat po, Yusek Claire Castro, at magandang umaga po sa inyong lahat. Yung pong sinabinanggit ni Yusek Claire Castro was exactly what transpired during po nung araw na yan kahapon po. No? So, siguro po kung merong lang mga katanungan, I will be willing to address your questions po. Magandang umaga po sa atin lahat. Salamat sa pagkakataong ito. Nakikita nyo naman ang NBI Director at ang Philippine National Police na aking pinamumunuan. Magkatabi ngayon. And so, ito po yung ating iimbestigahan, lalong-lalo na yung nangyari. Tama. Na nangyari kagabi, early morning last night. And so, we are coordinating such that we can go into the bottom of this case. And the personalities who are involved should be accounted and or fully investigated. Not only for the NBI, but of course, including the personalities, especially the security personnel at the building of the GSIS, as well as the GSIS building being occupied by the Senate Security, led by the Sergeant of Arms. Ang tanong mula kay Maricel Halili, TV5. Pakinggan natin. Umaga po. Sir, may we have more details about Senator Bato de la Rosa? Meron na po ba kayong nakuhang impormasyon na totoong nakalabas na siya ng Senate premises? Sino po yung kasama niya na nakalabas? Paano po siya nakaalis at nasaan po siya ngayon? Yan na. Well, gaya po ng sinabi ng ating pong Yusek Claire Castro, we have yet to validate kung ano po yung report. Baka maganda po sa Senate po natin itanong, sa Senado, sa Office of the SecGen, at po sa OSAA din po, dahil sila po ang makakakita talaga kung may actual po na
paglabas o pag-alis po ni Senator Bato. Umaasa rin po kami sa aming mga nangarinig na balita at lumalabas po sa social media. But may we know kung ano po yung directives ni President Marcos when it comes to arresting Senator Bato? If you're referring po dun sa kahapon, wala naman, ang gaya po ng sinabi ko sa aking mga pahayag doon pa man, na wala pong instruction na arestuhin. Katunayan, kausap ko po buong araw si Secretary Bida ng DOJ kung saan po napapaloob ang National Bureau of Investigation. At ang sabi lang po, respondihan namin yung kahilingan ng GSIS, subalit hindi kami mag-a-approach kahit po nga dumaan doon si Senator Bato ay ang ano namin is to monitor sapagkat alam po ni naman nating lahat na mayroon pong kaso na ongoing ngayon sa Supreme Court at wala man pong TRO, pero from the point of view of lawyers po, gaya ng DOJ, 3 araw lang, 72 hours po yung binigay na palugit. Sabi dito na isahan kayo ni Bato, dinaig pa ang gobyerno week talaga. Hindi kasi may ano po kasi, may inilabas kasi na 72 hours na pinagpapaliwanag ang kampo ni Senator Bato at kampo ng mga humahabol kay Senator Bato, sa madalit salita mga kababayan. Ngayon, hanggat hindi natatapos yon, hindi talaga pwedeng arestuhin si Senator Bato de la Rosa. Pakitama na lamang po ako kung ako po ay mali. So hindi po mahina dyan ang gobyerno. Talagang sumusunod lang talaga sa proseso ang gobyerno mga kababayan sa pag-aresto dito kay Senator Bato. Kasi hindi naman talaga pwedeng basta-basta damputin po yan. Lalo na, at alam nyo naman na ang kampo ni Senator Bato de la Rosa puro takbo sa Supreme Court ang ginagawa. Anyway, tuloy pa natin. Para po sumagot yung kampo ng gobyerno at yung kampo ni Senator Bato, kaya ang tingin po natin dito ay magkakaroon kaagad ng mabilisang resolution po ang ating pong Korte Suprema na mas mabubutihin po natin na huwag muna pong kumilos ng... At saka mga kababayan, ang hindi talaga may aalis dito, pinoprotektahan sa pamumuno ni Alan Peter Cayetano itong si Senator Bato de la Rosa. Ano po, ginamit ang Senado, yung kapangyarihan ng Senado para protektahan yung isang pugante na nagtatago sa batas. Kaya may kasalanan dito kung tutuusin mga kababayan, hindi naman ang gobyerno natin Ang may kasalanan dito yung mga kaalyado ni Senator Bato de la Rosa at yung Senate President na nagprotekta dito po kay Senator Bato. Yun ang may kasalanan dyan. Pati si Senator Robin Padilla na nagtakas kay Senator Bato kung may katotohanan man yan. Ano po ngayon, ituloy pa natin. Hindi naaayon sa magiging direksyon po ng Korte. Ano po? Tama. Sir, may we know kung sino po si Mel Oragon? Totoo po bang driver siya ng NBI? And bakit po siya may hawak na baril? Alam po ba yun sa driver if that's the case? Well, sa ngayon po, when binalidate po namin yung pong aming records ng aming po mga ahente at mga employees, siya po ay hindi po opisyal na empleyado ng NBI. Ngunit nung aking pong nagkaroon na po ako ng sariling investigasyon, lumalabas po na siya ay parang volunteer kasama po ng mga ahente po. Doon po sa katanungan kung alaw humawak ng baril, yun po kasi yung nakita na naglalakad, pinahawak. Pero yung actual naman po na pangyayari, wala naman po siyang access po dun sa baril na hawak-hawak po niya. So, sir, sorry, panghuli na lang. So, kasama po siya nung mga NBI agents na nag-assist sa GSIS? As a driver po nung grupo po. Yun po yung report sa akin ng mga NBI. But officially, he is not a member or employee po ng National Bureau of Investigation. Tama. Kasi po, sa mga operation po namin, just to educate po ang ating pong publiko, lahat po, pag operations po kasi, meron po talaga mga tinatawag na force multipliers, yung mga volunteer po. Para po kasi sa kakulangan po ng tao, tsaka meron po din kami tinatawag na mga alpha or assets, yan po na rin yung mga ginagamit namin to solicit intelligence report po para sa aming mga operations po. Thank you, sir. Salamat po. Sunod na tanong mula kay Katrina Domingo, ABS-CBN. Sir, ipinapavalidate lang po. Yun po bang mga responde sa GSIS para i-secure or armed NBI agents? Well, yung request po kasi sa amin na sulat na aking natanggap ng alas 5:08 PM po kahapon mula po kay GM Vic Veloso is to secure and panatilihin po yung kapayapaan and peace and order. So pag may request pong ganon, talaga pong nakabihis naman po ng pang ano tawag dito, yung pong kanilang ordinary gear na ganyan, dala po talaga yung mga ganyan na arms. Ano po? Okay. Ngayon mga kababayan, di ba sinasabi nung iba, bakit yung driver may baril, allowed na may gamit,
Tapos yung mga taga-NBI wala. So ngayon pala mga kababayan, ayon po kay NBI Director Melvin Matibag ha, kung titingnan nyo, sinasabi niya dito na nag-request nga ito pong si Veloso ng GSIS na panatilihin yung kapayapaan. Ano po dun sa GSIS mga kababayan kung saan nag-uukupa ito pong Senate mga kababayan. So ngayon kung titingnan nyo kapag ka nga ganyan, sabing panatilihin yung kapayapaan, natural nga naman mga kababayan na yung mga taga-NBI naka full battle gear. Ano po, so yung 'di ba may mga nagsasabi pa na iba na bakit naman ang sinabi ni NBI Melvin Matibag kahapon do sa interview ng ANC walang NBI sa loob ng Senado para arestuhin si Senator Bato. Kasi nga naman kung titingnan nyo mga kababayan, ang purpose nga ng NBI kaya nagpunta dyan, allegedly, ayon po kay NBI Director Melvin Matibag, is para panatilihin yung kapayapaan dyan po sa GSIS na ine-request nito pong si Veloso. Anyway, tuloy pa natin. Drilling involved. Can you categorically explain to the public? Ito yung issue do sa pagdidrill mga kababayan kasi isa yan sa pinag-uusapan ngayon. Bakit po may drilling involved? Nakita ko rin po yung video na yan at kung makikita nyo naman po, yung mga suot ng tao nagdi-drill, hindi naman po pang assault. Ang nagdi-drill po, tinatanggal po nila yung lock because the access from the Senate going to GSIS, yung susi po, ang report po sa akin ni GM Veloso is nandoon po sa Senate. Ang gusto po niya, isara po yung lugar na yon kasi nga po, labas-masok na raw po ang iba't ibang tao. Hindi na po masecure yung lugar at yung mga employees. So, yung primary concerns po yun niya. Pala yun eh. Kaya kung makita niyo po yung video, drilling, tapos hinarangan po ng mga metal cabinet para hindi po yan. yung lugar po na yun. Eto mga kababayan ha, kasi yung iba kasi, ibang iniisip sa mga taga-NBI. Parang ang dating dito napapasama yung NBI mga kababayan. Pero alam nyo ba yung nakakagulat? Nung kausap ng Sergeant at Arms, ito pong mga senator, meron pong isang senador ang nagsabi na itago nyo yung CCTV. Merong isang senator ang nagsabi na itago yung CCTV at ang nagsabi niyan ay si Senator Jinggoy Estrada. Diba? So ngayon ang purpose kaya dinidrill yung pinto kasi yun lamang po yung iba't ibang tao na daw po yung dumadaan, labas-pasok do sa pintuan na yon mga kababayan at yung pinto na yon ay connected papunta sa GSIS. Yun po yung sinasabi dito ni NBI Director Melvin Matibag. Kaya ang purpose kung makikita nyo mga kababayan, ang purpose ng pagdidrill is para i-secure talaga yung premises ng GSIS. Dahil nga mga kababayan, kung titingnan nyo, nakakapagtaka naman dito sa USAA, bakit sila nagpaputok agad? Hindi muna nila mga kababayan inalam kung ano yung purpose kung bakit dinidrill yung pintuan. Anyway, tuloy pa natin. Sir, in a span of 3 days, 3 beses pong nalusutan, if that is the proper term, ni Senator Ronald De La Rosa ang NBI. First, hindi nahabol sa stairwell ng Senate. Pangalawa po, kahapon, supposedly, nagkagulo doon sa Senado and he was holed up in his office. At ngayon naman po, nakaalis sa Senate without the NBI knowing exactly kung nasan po yung senador. To what do you attribute these lapses Nakakalungkot or these to. discrepancies? Hindi naman po siguro lapses. There's our operational requirement po. Number 1, yun doon po sa Senado nung hindi po siya na-aresto. Naikwento ko na po yan eh. Kaya ka po ako humihiling ng buong kopya ng CCTV mula nung dumating siya sa parking kung kanino siya nakasakay na sasakyan hanggang sa pumasok. Dahil ang nakita na lang po nating video, yung takbuhan na lang yung habulan. Ang tanong, nag-comply ba ang Senate? Nagbigay ba ang Senate ng full CCTV? Mga kababayan, pagbaba ng sasakyan ni Senator Bato hanggang sa pagpasok mga kababayan. Diba hanggang doon sa sinasabi ni Senator Bato na nakipag-wrestling siya sa baba. Ang tanong, nagbigay ba ang Senado? Hanggang ngayon, wala pa tayong nakikita. Hindi po na ipakita ron na magsiserve na ng warrant, kakausapin na po si Senator Bato, tinakel niya po yung babaeng ahente. Kaya po nagkaroon ng takbuhan. At nung nagdeklara po ang Senado na protective custody nila si Senator Bato, minabuti po namin na irespeto yung sinabi na yun ng Senado
sapagkat ang respeto po natin sa co-equal branch po na executive ay nandoon. Tama. Yung pong mga issue ng legal na wala namang ganung basihan, hindi na po natin po napag-uusapan. Kaya naman, nung dumating na po sa korte, na-validate naman din po yung naging desisyon ng NBI na wag pong arestuhin si Senator Bato. Tama. Ito naman pong pangalawa, ganoon na rin po yun, karugtong na meron pong pending na kaso sa Supreme Court, and the strict instruction is wag pong arestuhin. And at the same time, ang gusto po ng ating pong pamahalaan, i-maintain na yung peace and order. Mataas na po masyado yung po bang pagtatalo-talo, pag-aaway-away ng iba't ibang grupo. Ito naman po, hindi pa naman po validated kung talagang nakalis na po siya sa Senado at kung saan po napunta. Sir, sorry. Pero ano mga kababayan sa issue po kasi na yan, ang pagkakaalam ko, nagsalita dyan etong si Senator Sherwin Gatchalian. Kasi nga sabi dito, basahin po natin sabi po dito, bakit wala na si Bato? Gatchalian pinagpapaliwanag ang USAA sa biglaang pag-alis umano ni Senator Bato de la Rosa sa Senado. Nanawagan si Senator Win Gatchalian sa Office of the Sergeant at Arms or USAA at liderato ng Senado na magbigay ng malinaw na paliwanag matapos lumabas ang ulat na wala na umano sa Senado si Senator Ronald Bato de la Rosa kasunod ng magdamag na tensyon at napaulat na putukan sa loob ng Senate Complex. Ito ay matapos kumpirmahin umano ng Senate Secretariat na isa sa mga senador ang nakaalis si De La Rosa bandang alas 2:30 ng madaling araw nitong Huwebes, Mayo 14. Matatandang nasa ilalim umano ng protective custody ng Senado si Senator Bato de la Rosa matapos umugong ang ulat ng posibleng magkakaroon ng operasyon laban sa kanya kaugnay ng umiinit na usapin sa ICC. Dahil dito, iginiit ni Gatchalian na dapat malinawan ng publiko kung paano at bakit nakaalis si De La Rosa sa kabila ng matinding seguridad sa Senado noong gabing iyon. Nauna ng nilinaw ng Malacanang at NBI na wala umano silang operasyon upang arestuhin si De La Rosa kahit na napaulat ang presensya ng ilang NBI agent sa paligid ng Senado noong gabi ng insidente. Samantala, patuloy pa rin pinag-uusapan online ang mga nangyari sa Senado kabilang ang mga warning shots, presensya ng armado at uniform personnel at mga misteryosong pag-alis umano ni Senator Bato mula po sa Senate premises. So yan pinagpapaliwanag ang USAA mga kababayan kung bakit nakaalis ito pong si Senator Bato de la Rosa. So ngayon, yan po yung sabi mga kababayan na kung saan nagbigay ng pahayag ito pong si Senator Win Gatchalian. So indikasyon lamang po yan mga kababayan na talagang baka wala na sa loob ng Senado ito pong si Senator Bato de la Rosa dahil naitakas na po siya ni Senator Robin Hood Padilla. Ano po, so ngayon ituloy pa natin, balik tayo dito. Yan. Ma'am, sorry, last on my end for this round. Based on the premise or the timeline na nilatag po kanina ni Undersecretary Claire Castro, how convinced is the Executive Department doon sa mga swirling rumors na the chaos in the Senate yesterday was staged, allegedly? Well, that is a part of an ongoing investigation. Pinasok naman po lahat yan. Hindi, pero tingin ko dyan mga kababayan, isang malaking drama yan para lamang po maitakas ni Senator Padilla allegedly etong si Senator Bato de la Rosa. Kasi tingnan nyo mga kababayan basahin muna natin itong nakita po nating balita galing po sa Nutriban Republic. Sabi po dito mga kababayan, bakit pinayagan ang live stream at vlogging sa gitna ng sinasabing active lockdown? Kung totoong may active threat, bakit ang mga senador na kalmadong nagla-live stream at nagpo-post habang nagkakagulo? Tanga ba sila? O wala lang talagang malinaw na security protocol? Basic ito, kapag ka may posibilidad na armed threat, hindi ka nagbo-broadcast ng live location, internal movements, hallway activity at security o positioning. Mataas na opisyal ang pinag-uusapan dito. Paano kung totoong sinugod sila? Paano kung may armadong tao na nakapanood ng live stream para malaman kung nasaan ang target? Kung active ang threat, talagang iyon. Reckless ang live streaming. Kung hindi naman ganoon kaseryoso, bakit ginamit ang language ng lockdown at threat? Either way, someone most explaining you can call it a security crisis while letting people turn into a live coverage from inside the scene mga kababayan. Kasi nga naman na nakakapagtaka dito, biruin mo
Kung ang buhay mo nasa panganib na, kung nilusob na kayo, bakit nagawa pa ng mga senator na mag-livestream mga kababayan? Eh di nga naman nalaman yung location nila. Kung nasa saan sila sa loob ng Senado. At saka kung mapapansin nyo, yung ibang mga senator, kalmado lang mga kababayan, sitting pretty lang. Di po ba? Eto nga si Senator Amy Marcos, kita nyo sinasabi, delikado daw yung kalagayan nila. Sinugo daw sila mga kababayan. Pero nagawa pang i-hashtag ang Pangulo. Diba? Nagawa pang mag-hashtag mga kababayan ng kung ano-ano sa kanyang mga posts. Doon pa lang makikita nyo na talagang isang malaking drama lang to. Isang malaking pakulo lang to mga kababayan para talaga itakas etong si Senator Bato de la Rosa para makakita ng pagkakataon para may alis mga kababayan yung atensyon ng mga kababayang Pilipino po natin dito po kay Senator Bato de la Rosa. Sabi pa nga nung isang commentator mga kababayan, eto basahin natin. Galing po sa People's Tonight. Babayaga. Duda ang political commentator na si Jerry Kakanindin sa insidente ng putukan sa loob ng Senado kung saan isang driver ng National Bureau of Investigation NBI di umano ang itinuturong suspect ng mga otoridad. Sa kanyang Facebook post ngayong Webes, Mayo 14, kinwestiyon ni Kakanindin ang kakayahan ng suspect na makipagpalitan ng putok ng armas sa mga responding Marines, tauhan ng Philippine National Police, PNP, at Office of the Sergeant at Arms or OSAA sa mataas na kapulungan mga kababayan. So ngayon sabi po ni Gary Kakanindin, tindi ng NBI driver, kaya makipagsabayan sa Marines, Police, OSAA. Sino yan? Si John Wick? Kasi mga kababayan, kahit sino po talaga, magtataka dito po sa mga pangyayaring ito. Kaya nga para sa akin mga kababayan, isang matinding drama po yan. Isang matinding drama para maipuslit etong si Senator Bato. Ngayon balik tayo dito. Sa ngayon po, magkatulong po ang NBI at ang PNP, re-reviewin po natin yung mga footages kung may mga CCTV at we will use po yung atin po mga forensic capability. Sa tingnan nyo mga kababayan, talagang planado yan. Alas 4 ng hapon nag-announce si Senator Bato na aarestuhin daw siya kahit hindi naman. Diba kahit hindi naman mga kababayan. Tapos bigla ang nanawagan ng mga taga-suporta na mag-prayer rally daw. Ano po na mag-prayer rally daw sa labas ng Senado na kung saan naging dahilan para ma-assault eto pong si Tito Sen. Diba ganon kung makapapansin nyo talagang planado etong pagtakas ni Bato na ito. Para malaman po natin kung ano po talaga yung nangyari. Ano po. Sunod na tanong mula kay Ivan Mayrina, GMA I address the question to the Chief PNP and the NBI Director. Sir, may we get a categorical answer related to sa tanong ni Katrina? Sabi dito, inutil ba talaga si PBBM kaya siyang paglaruan ng mga remolya? Alam niyo may kasalanan talaga dyan mga kababayan, yung mga tagapagpatupad ng batas. Yan yung may kasalanan dyan, hindi po ang presidente. Kasi nga unang-una, kapag ka kasi nakialam dyan, pagpalagay natin, pinangunahan ni PBBM, yung pag-aresto kay Senator Bato de la Rosa, anong iisipin ng mga kababayang Pilipino po natin, lalo na yung mga kritiko ng gobyerno? Sasabihin, pinupolitical persecution na naman si Senator Bato. Sasabihin ng iba, gustong burahin ni PBBM yung mga kalaban niya sa politika. Kaya sa totoo lang mga kababayan, para sa akin, in my personal opinion, hindi po natin pwedeng isisi yan sa presidente kung bakit nakatakas, nakaalis etong si Senator Bato. Kasi maliwanag naman po yung sinabi ni PBBM, wala siyang order na hulihin si Senator Bato de la Rosa kasi nga meron pa silang petisyon sa Korte Suprema mga kababayan at naglabas ang Korte Suprema ng sagot na kung saan pinapasagot ang kampo ni Senator Bato. At ito pong kampo ng mga humahabol kay Bato mga kababayan sa loob ng 72 hours. So ibig sabihin, hindi pwedeng arestuhin si Senator Bato de la Rosa sa loob ng 72 hours. Pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali. Anyway, tuloy pa natin. Would you say that the incident at the Senate last night was staged for whatever reason? Kaya po nung sinabi ko, Sir Ivan, yan po ay bahagi pa ng ating ongoing investigation. Ang mapari lang po naming mailahad sa inyo, yung pong inilahad din ni Yusek Claire Castro na factual kung paano po nangyari. We'd rather not draw conclusion po sa isang ongoing investigation. But rest assured po that we have final result of the investigation ay papaalam po natin to sa publiko.
Tsaka mga kababayan, tandaan nyo, pag aarestuhin si Senator Bato, lagi may kasamang opisyal yan. Diba? Halimbawa, kung aarestuhin talaga si Senator Bato de la Rosa, dapat kasama dyan mga kababayan si NBA Director Melvin Matibag. Or kung ang aaresto naman mga kababayan ay eto pong PNP, dapat naandyan dyan din si Nartates. Di po ba? Kung aarestuhin talaga si Senator Bato. Kaya nga mga kababayan, sa totoo lang, hindi rin talaga natin mayaalis yung sinabi dito ni NBI Director Melvin Matibag nung tinawagan siya on the spot nito pong ANC mga kababayan, kung saan habang nangyayari yung putukan dito po sa Senado, 'di ba, kagabi. Ngayon, hindi natin masisisi kung sinabi ni NBI Director Melvin Matibag na wala talagang order na ganyan na arestuhin si Bato, kasi nga nirerespeto nila yung kasunduan nila sa Senate mga kababayan, at nirerespeto nila yung resolusyon na inilabas ng Korte Suprema na pinare-report itong si Senator Bato sa loob ng 70 to 72 hours. Di po ba? So anyway, tuloy pa natin. Ito yung yung on the spot mga kababayan na talagang tinawagan si NBI Director habang naka-live ang ANC. Ito, panoorin nyo muna. Alright, pakita natin sa ANC live. Nasa telepono ni Alvin C. Director Matibag. Ayan naka-live yan, kagabi. Ng Senado, attorney. Ayan, wala tuloy. Hindi, patawagan niyo ulit. Sa control na lang natin. Ang tinatanong dito kay Attorney Melvin Matibag kung nasa loob ba sila ng Senado. Patawagan niyo ulit. Okay, anong sinabi niya, Alvin? Anong sabi niya Nasa loob ngayon? siya Sa loob sila. parang gusto niya ipakita kung anong nangyayari sa loob ng Senado. Ulitin natin ulit. Ulitin natin. Hindi kasi siya yung starring doon sa kwento ni Senate President Alan Peter Cayetano. Sinabi kanina ni Senate President Cayetano, may 4 daw na senador na naka-receive ng tip Na may na papasukin, may threat sa Senado, no? So si Senator Loren Legarda may isa pang binanggit. Tapos yan, nagkasagutan sila ni Matibag sa cellphone. Ayan na. Sir, naka-live ka sir sa ANC. Ayan Sige, go ahead. Sige sir. I want you to see. Dito kami ngayon, we are here in Sequoia Hotel. Sequoia? Ito, dito lahat ng regional directors and officers. We're having fellowship dahil planning namin ngayon. So, ayan sa Senado. Di ba mga kababayan? Ayun yung sinabi niya dito. Naando dun sila sa Sequoia Hotels. Kasi nga, meron po silang planning dyan. Yung mga NBI director at yung iba pa mga taga-NBI mga kababayan. Ayan wala sila sa Senado. Wala po. Wala kami. We are on stand down because that's the instruction. Sequoia Hotel, dyan lang sa may gilid ng ABS yun eh. Pero you are on stand down. Wait, Director, ang order sa inyo, stand down. So, sino nag-order sa inyo na stand down? Wag pumasok sa Senado. Ano yung order? Sino nagbigay ng order na stand down? Teka, nag-freeze lang si Director Matibag. Lapit na niya. Pwede naman siya. Una po, Ma'am Karen, ganito, no? May agreement kami ni Senator Alan, hindi kami papasok. So, stand up muna yun. At the same time, hanggat wala pong order from doon sa coordination po with all the agencies involved, hindi po kami mag-i-effect ng arrest. Kaya wala po kami ngayon doon. Ito po ngayon, nakita nyo, ito yung stage. Ayan, may mga gitara pa. Ayan po yung mga officers na regional directors. Director, sorry diba? si Tony Velasquez po ito. Sino po yung mga kasama ni Zian Ambrosio kanina? NBI yun, O tao nyo yun, di ba? Kasama niya, kanina pa po yun, maaga yun, dahil may request lang po si GM Rick Veloso to check the security of the perimeter. Ayan! Maaga pa po yun. Attorney, yung sigawan daw ninyo with Senate President Cayetano at ni Senator Cayetano, ikwento nyo anong nangyari? Ayan kahit kagabi mga kababayan, sinabi dito na talagang nag-request etong si Veloso para i-secure yung perimeter mga kababayan ng JSIS. So ngayon ituloy pa natin. Ba't nagsigawan daw kayo? Ganito po, actually malakas yung boses ko kasi may tumutugtog kanina, kumakanta. Tumawa po si Senator Lawrence sa akin, ang unang opening sa akin, ang sabi, palisin nyo yung mga agent nyo rito, pinuputokan kami. So sabi ko, teka muna, wala ko kami mga ahente dyan. Saan ho, pahuli nyo ho. Pahuli nyo. Sabi ko ganun, wala kami kasi. Tapos nagkataasan na ng boses, sumisigaw na si Senator Pia from the background, naka-speaker pala ako. Sabi niya, do your job, find out kung sino.
So ang ibig sabihin, akala niya yung nagkaputukan, mga tauhan ninyo. Yun na po, yun ang allegation po sa amin. Oh. Yun na po. Kaya Hindi kailangan... mo na kami tinanong. Pero, Director, sino ang nagpaputok? NBI ba yun o PNP? Hindi ko po alam dahil Hindi pa wala nila nga po alam. kami roon. Ganito, I cannot answer. Hindi, pero may utos ka ba, Attorney Matibag, na salakayin o puntahan ang Senado para arestuhin si Senator Bato de la Rosa? Wala po. wala. Di ba? 100% wala po. So, kailangan- If somebody na gumawa nun, hindi po NBI yun. If sabihin na may ganyan po, we have to make that person answerable po. Kasi kailangan balikan din namin yung reporter namin, si Zian Ambrosio, dahil nung oras na nagre-report siya ng live sa TV Patrol, ang alam po namin, Nasaan si Ma'am Gloria? Ito po ata yung yung tinutukoy nyo kanina na connected doon sa sinasabi nyo may nag-post na taga ABS-CBN. Ito po yung mismong on the spot na live kagabi ng ANC mga kababayan. Alam nyo naman na yung ANC mga kababayan is minsan connected din yan sa ABS-CBN. So ngayon, maliwanag naman na naandi dito. Nasa Sequoia Hotel. Ito pong sina NBI Director Melvin Matibag kagabi kasama yung iba mga taga-regional director dahil nga nagpa-planning sila. At wala po sila sa Senado. kasama po niya, mga... So kaya may NBI agent mga kababayan dun sa may JSIS kasi nga nag-request mga kababayan si Biloso ng JSIS na protektahan yung perimeter. Henti po ng NBI. Well, yung pong kaninang sinasabi, hindi po sa Senate yun, sa GSIS, based on the letter ni GM na pwede ba magpalang tao just to check the perimeter dahil diba? Ayan So doon lang po sa GSIS, not on the premises of Senate po. Sige, dahil At wala pong mga baril yung mga tao po. Walang Walang baril baril. ang mga taga-NBI. Opo, wala po dahil hindi po kami talaga pupunta ron because that is the agreement and that is the order po. Okay, sige. Alright. So sa madalit salita, kung papasok sila ng Senado mga kababayan, wala daw baril yung mga tauhan niya. Pero maliwanag din naman mga kababayan kanina na sinabi po ni NBI Director Melvin Matibag na kapag ka nag-request na protektahan yung premises mga kababayan, talagang naka-full battle gear na yung mga taga-NBI to protect the premises ng JSIS. Pero kapag ka papasok mga kababayan ng Senado, let's say halimbawa, mag-i-implement ng arrest warrant, wala pong armas yung taga-NBI. Anyway, tuloy pa natin. Ang tanong ko lang, Director, wala ba kayong urgency na pumunta sa Senado ngayon? Kasi isipin nyo, may putukan na nangyari kanina. Eto, pakinggan nyo kasi sabi ni Karen Davila, kung wala daw balak pumunta kagabi ng Senado etong si NBI Director Melvin Matibag. So pakinggan nyo yung sagot niya. Hindi ba dapat magpunta kayo doon? We are already been alleged na doon na kami na po yung pinagbibintangan na pag pumunta kami ron, baka naman maturo pa kami o kaya magkaroon ng commotion na akala naggugulo pa kami. So I have to protect my people naman po. Teka muna, parang weird din na aakusahan ka ng Senate President at ng kapatid ng Senate President na hindi mo naman ginawa. Parang weird yun. Sigurado siya na tauhan niyo po ang gumawa at nagkakaputukan doon. Ang mabigat po dyan, wala pa nga tayong investigasyon May natuturo na kami na kagad. Yun na po nga yung tawag sa akin Pero grabe mga kababayan, no? Alam nyo kung may mga taga-NBI, kung may mga taga-PNP or kung sino man na grabe yung laro nila dito. 'Di ba? Para lang makataka si Senator Bato. Kung may pananagutan yung NBI, kung may pananagutan yung USAA, PNP, or eto mga senador, mga kababayan, isa lang yung ibig sabihin po dito. Nilaro nila yung taong bayan. Yan yung nakikita ko dyan. In my personal opinion, mga kababayan, nalaro dito ang taong bayan para makapuslit, maitakas si Senator Bato. Anyway, tuloy pa natin. Okay. Yun na po yung tawag sa akin. In fact, ang unang tumawag sa akin, si Sec Jen Dong Mindo. Sabi ko, pare, wala kami dyan. Nandito kami. Kung gusto nyo, pumunta kayo lahat dito sa Sequoia Hotel. Andito lahat ng opisyal. Sige, So yan yung sabi mga kababayan kagabi ni NBI Director Melvin Matibag. Ang nakakalungkot nga lang dito, naglabas ng pahayag itong si Senator Amy na kung saan mga kababayan sabi niya,
Eto galing po ito sa Abante. Melvin Matibag at 2 pang NBI official pinasisibak ni Amy Marcos. Bakit daw mga kababayan? Sabi po dito, humihiling si Senadora Amy Marcos kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pansamantalang tanggalin sa pwesto ang 3 opisyal ng National Bureau of Investigation, NBI. Ito ay habang isinasagawa umano ang masusing investigasyon sa umano'y panunugod at pagpapaputok ng alam nyo na yun mga kababayan sa loob ng Senado noong Mayo 13. Sa liham ng Senadora nitong Huwebes, Mayo 14, hinihiling kay Marcos ang temporary relief kina NBI Director Melvin Matibag, NBI National Capital Region Chief Emiterio at Dongalo Jr. at NBI Organizer and Transnational Crime Division Jerome Bumendiano. Sabi pa dito, binigyan din ni Marcos ng naturang hakbang ay upang mapanatili umano ang kredibilidad at integridad ng investigasyon. Binanggit din ng Senadora ang umano'y magkakasalungat na pahayag ni Matibag na nasa Sequoia Hotel lamang umano ang mga tauhan ng NBI para sa isang fellowship. Sa kabilaan niya ito ng mga ulat ng video na nagpapakitang may mga ahente umano ng NBI na namantala sa loob at paligid ng Senado ayon kay Marcos mga kababayan. So ngayon, mapapakinggan natin kung anong possible na sagot dyan ni NBI Director Melvin Matibag kung maiitanong sa kanya dito po sa press briefing ng PCO mga kababayan. So ito, tuloy pa natin. Tama po yun. On the part of the Philippine National Police, katulad nung sinabi ko kanina, papasalamat ako, nandito ang ating Director NBI in as much as the Philippine National Police, siya po ang nag-lead maglilid ng investigation dito. And of course, we need to account kung sino ang may armas or sino ang security forces na nandun. Of course, maliwanag naman na full battle gear etong taga-USAA. Kita nyo naman kanina, pinakita ko naman sa inyo. Meron tayong GSIS building, security, and nandyan na rin ang NBI na were requested to beef up the security at that building. As well as we have the GSIS building being occupied by the Senate. So, tinitignan natin yon. The security meron po tayong USAA security, meron tayong PSPG to beef up the security ng USAA. Actually, nagdagdag pa nga ng 10. Plus, security coming from the PSPG, these are the for VIPs, especially Ang lamyan ni Nartatis magsalita, no? our senators. And security na uniform coming from the armed forces, particularly the Philippine Marines. So one by one, we are accounting them and accounting as well as the usual interview investigation. Nanguna na of course ang ating USAA and of course ang ating NBI nandito, and they will fully cooperate, especially in the usual investigation. And as of now, of course, there are about 20 personalities na nakita na. And these statements will be, i-compare po natin sa mga ebidensya, like for example, physical evidence, and lalo na yung ating CCTV footages. Sir, yung chief ng OSAA, si Mr. Mau Aplaska, is he under investigation? Or at least have you heard his version kung bakit po siya agad nagpaputok base doon sa narration ng events? Yes, sir. The case is now being investigated by the Pasay Police Station, and in coordination or with the CIDG. And the result is ibibigay namin soon as na matapos po. Sir, panghuli na lamang po. Lagi ho nababanggit na si Mr. Mau Aplaska, former police general as well, ay mista ni Senator Bato. Tama! Bilang isang PM mayor din po. Tapos hindi may wasang mamalisyahan, ika nga. Na ngayon po, nare-report that Senator Bato is already out of the Senate premises. Meron ho kayang relasyon, may kaugnayan ito, yung the relationship of PM mayors and helping each other? Hindi mawawala yan. Hindi mawawala yung ugnayan nila mga kababayan na mas protektahan ni Uplaska ito pong si Senator Bato de la Rosa kasi nga classmate niya yan mga kababayan. Well, on my part, I'm a graduate of Philippine Military Academy. Pagdating sa organization yun, of course, doon ako natuto. But isa sa mga natutunan natin is, of course, isa lang like investigator. Let no person deter you from the truth, and to ensure that justice is done. Sir, we will ensure that. Last na lang po kay Director Matibag. Sir, kahapon kagabi sa pahayag ng Pangulo, ang sabi niya, tinawagan niya agad kayo. Tinanong niya, may NBI ba doon? Sinabi niyo po wala. Pero nabanggit niyo po ba sa kanya na nagpadala kayo ng tao sa GSIS?
Well, malinaw po yun. I think the President is referring to the Senate grounds kasi ang pumasok naman pong ulat talaga, nagbarilan sa Senado, hindi po ba narinig naman po niyo? Tapos tama. sabi ko, nung tinanong ako, Isn't categorically, that an important bit of information, sir, that the President would have... I'm going there po, Sir Ivan, ano po, I'm just laying down the premises. Pasensya na po kayo, ano po. Ang sinabi ko nga, I'm sure na wala po tayong tao sa Senate premises, sa Senate building po. Pero nag-request po si GM Vic Veloso na magpadala po ng NBI. So, yun po yung nangyari. Meron po tayong mga NBI doon po sa GSIS. Yun po, yun po yung sinabi ko. At yung sinabi ko pa nga, yung pong ibang NBI natin ay nasa labas po lang. At wala po mga dalang armas, ano po. Kasi yun po yung mga intel personnel po namin. Salamat po. So, tatanong mula kay Hannah Sancho, DZAR. Good morning, sir. Para po kay Attorney Matibag. Sir, sinabi po ni Senator Amy, na according daw po sa NBI agents na nakausap nila, na inutusan daw po sila ni President Bongbong Marcos directly at personally to arrest Senator Bato at all costs. Sino po, at kahit sino pa po ang mamatay, kahit sino pa ang madali, basta pasukin po si Bato, ngayon din, end of quote. Would you like to comment? Opo, unang-una po, sino po kaya yung NBI agent na kausap niya? Kasi kung nagre-refer po siya dun sa nahuli na driver, hindi po NBI agent yun, ano po. At pangalawa po, na mas importante, wala pong naging ganong utos si Pangulo. Sa totoo po, ang utos po ni Pangulo, through Secretary Eric Bida, wala tayong gagawin pag-aresto o ano mga pagpasok sa Senado po, sapagkat inirespeto nga po natin ang prosesong nangyayari po sa Korte Suprema. Katunayan po, yung pong aking instruction, strict instruction sa mga NBI po na ipinadala po sa GSIS, na kahit makita si Senator Bato, just monitor at tingnan po kung ano mangyayari. Wala pong pang-aresto. Kaya hindi ko po alam kung saan po nanggagaling ang ating pumbutuing Senator Amy Marcos. Ano po? O, di ibig sabihin, baka fake news nga yun ni Senator Amy Marcos. Diba, para idiin lang yung kanyang kapatid. Yun yung katotohanan dyan, mga kababayan. Baka fake news lang yun ni Senator Amy Marcos para idiin yung kanyang kapatid at palabasin na masama yung mga taga-NBI. Ano po ngayon, ituloy pa natin. And in another video po na pinost niya, she mentioned na sinabi daw ng NBI agent na ang utos daw ay galing kay NBI Organized and Transnational Crime Division's Chief Attorney Jerome Bomediano po sa kanilang operations po. Well, unang-una po, si Jerome Bomediano is, yan po, I can confirm na he is a member of the Bureau, pero wala nga po siya ron sa operation, birthday po niya ng anak kahapon. At kami po, ang buong NBI family, nandoon po lang kami sa katabi ng opisina namin, na kami po nagkakaroon po ng planning, catch-up plan po, na mula po kahapon hanggang bukas po ng Biyernes. Kaya mabuti po siguro si Senator Ivy po, tanungin natin at ipakita po ang ebidensya kung saan po nanggaling. Nako! Po sa Bureau, bukas po kami sa investigasyon. At katunayan, sinabi ko nga po kay General Natates, yung mga identify po na ating pong ahente na pumasok sa GSIS, ay amin pong isusumite sa isang malayong investigasyon po ng Philippine National Police po. Eto mga kababayan, sa tingin nyo may maiilabas kayang ebidensya si Senator Amy Marcos doon sa aligasyon niya kay Presidente. Kasi di ba pinalalabas niya si PBBM daw yung nag-utos na arestuin si Senator Bato, may madamay man na inosente, may maitumba man daw, or wala. Mga kababayan, basta ang mahalaga, maaresto daw si Senator Bato. Yan ang sabi ni Amy Marcos. So ngayon, ang tanong dito, may ebidensya kaya si Senator Amy na sinabi talaga yon nung taga-NBI na nakausap niya, kung nakausap niya talaga? Di po ba? Anyway, tuloy pa natin. On my part now. This morning po, nag-post po si Senator Amy ng letter addressed to the President. Sabi dito, ibalik niya si Torre, gawin mong DILG Secretary. Si Sentry, si General Torre, mga kababayan, hindi na siya may babalik sa PNP. Kasi ang pagkakaalam ko, retired na. Etong si General Torre, kaya nga napapunta na kay Nartates, yung 4-star, mga kababayan, 4-star General. So ngayon, sa akin, ang pinakamagandang suggestion dyan, ay tanggalin talaga etong si John Vic Remulla at ipalit si General Torre. Yun yung pinakamainam dyan, mga kababayan. Kasi kung si Sentry nga naman, yung ilalagay bilang sekretary ng DILG, iisipin ng mga DD-shit, may conflict of interest, mga kababayan. Ano po, dahil alam naman talaga natin, mga kababayan, na kapag sinabi ni Sentry talagang tatrabahuin niya mga Duterte, tatrabahuin niya talaga. So ngayon, mas maganda, tanggalin ni PBBM si John Vic Remulla na puro papogi lang at ipalit niya, mga kababayan, eto pong si General Torre o kaya etong si Trillanes. Maalin man dun sa dalawa, mga kababayan. And then tanggalin niya si Vida at ipalit naman niya kay Vida etong si Secretary Benhur Abalos. Yun, mas maganda pa. And sinabi niya dito that kasi sa totoo lang, mga kababayan, puro ayaw ko mang sabihin pero puro kahihiyan na lang yung yung pinaggagawa ni Secretary John Vic. Di ba, biruin niya, pinagkalandakan niya pa kagabi. Pumunta siya doon para protektahan yung mga senator, para protektahan si Bato, hindi para arestuhin. in view of the serious allegations and without
prejudging the outcome of any investigation, I respectfully urge the following officials to be temporarily relieved from their duties pending the completion of a full, impartial, and independent inquiry. NBI Director Attorney Melvin Matibag, NBI National Capital Region Chief Attorney Emeterio Dongallo Jr., and NBI Organized and Transnational Crimes Division Chief Attorney Pomediano po. Would you like to comment, sir? Well, that is the prerogative of the good senator. Pero tayo naman po, nagsisilbi po tayo sa pleasure po ng ating appointing authority. At Tama. ano po yung mandatong ibinigay po sa atin. At ako naman po, nakasisiguro po kayo at nakita nyo naman, wala po namang pagkilos ang NBI na hindi po sumunod sa batas at sa proseso. So, yun lang po yung masasabi ko dyan. Tama. Sunod na tanong mula kay Harley Balvena, IBC 13. Hi, sirs. Sir, just in case ma-confirm natin na nakaalis na talaga si Bato sa Senado, ano po yung magiging immediate response natin? Magkakaroon ba tayo ng, sorry for the term, manhunt operation? Siguro po, ang iintay muna natin kung ano talaga yung nangyari doon, kung nakaalis na po talaga si Senator Bato. Pero just the same, there will be an interagency collaboration with the PNP, NBI, the law enforcement agencies, ang DOJ po, ang PCTC, at syempre po always in coordination with the Office of the President bago po tayo makapagbigay ng talagang pahayag na sigurado po gagawin. PNP Chief Natates. Sir, can the Philippine National Police under your leadership ensure that no special treatment will be given to Senator Ronald Bato de la Rosa, who is a former PNP chief? Wala po tayong special treatment yan. We implement the law without fear or favor. And Sana nga. Philippine National Police. Sana nga tama ito, sana tama tong sinasabi ni Nartates, mga kababayan, na wala silang pinoprotektahan dito. Sana kapag dumating yung point na aarestuhin na talaga nila etong si Senator Bato, ano po, sa bisa ng halimbawa, hindi pinaburan ng Supreme Court yung TRO nila. Halimbawa lang, mga kababayan, dapat ipatupad nila yung batas kay Senator Bato at wag nilang itrato ng tawag dito na para ba pinoprotektahan nila etong si Senator Bato. Ano po, sana maging pantay yung pagtrato nila sa pag-aresto nila sa normal na mga kababayang Pilipino po natin at sa gagawin nilang pag-aresto kung sakasakali dito kay Senator Bato. Anyway, ituloy pa natin. Of course, for any eventuality arrest or whatsoever, we are always preparing ourselves para ma-improve ang ating operation and back up by strong collaboration with the concerned agencies, especially the Department of Justice in cases of warrant of arrest. And of course, in different law enforcement agencies. Yung sunod na tanong mula kay Ivy Reyes, Bilyonaryo. Hi, good morning po, PNP Chief. From your professional experience and capacity as PNP Chief, how would you assess the direction of the gunshots? Kasi po yung direction ay medyo mataas, tapos sa glass door and it's just one location, sir. Okay. Mahirap mag-speculate, but of course, let's just wait for the result of the investigation. Lalong-lalo na we are counting more than hundreds of testimonies of witnesses, whether witnesses and or yung hindi involved doon na nakakita. And different physical evidence na nandun. And actually, hindi ko pa nakita yung kanilang pero kung ako, mga kababayan, ng ano yan eto talaga mga nagko-comment dito, dinedemonyo nyo ako eh. Pero kung ako talagang halimbawa kung ako lang ang presidente, mga kababayan, let's say kung ako lang in my personal opinion, talagang padadalhan ko ng SWAT yan. 30 mil na SWAT, ewan ko lang kung hindi pa ma-aresto palabas yan. 'Di ba? Ganun din naman, mga kababayan kung ako lang ang presidente. yung ginawa ng SOCO, meron silang reconstruction doon. Okay, so we'll update the media and the public about the result of this investigation. Director Matibag, may we know what... Sabi dito na nag-comment, sa Davao na daw nakalipas na, hindi, nakatakas na po talaga si Bato. Wala na po talaga si Bato, mga kababayan, sa Senado. Yun po yung katotohanan dyan. Kasi tingnan nyo to, ang dami mga lumabas na balita kanina. Sabi nga dito, breaking news, kinumpirma ng isang senador sa GMA News na base sa report ng Senate Secretariat, lumabas si Senator Bato de la Rosa ng Senate Building. Bandang 2:30 AM, isang Senate staff din ang nagkumpirma sa GMA News na nakita niya si De La Rosa na umalis ng Senate ng parehong oras, mga kababayan. And then hindi lang din yan yung mga lumabas, mga kababayan, kung hindi, ito din. Sinasabi dito, pakinggan nyo muna, wala na talaga si Bato. Leia, ano ang detalye na meron ka kaugnay sa pag-alis ni Senator Bato sa Senado?
Wala na si Bato. Tanghali sa Ella, nakaalis na nga sa Senado itong si Senator Ronald Bato de la Rosa. Diba? Base sa impormasyon na nakuha ng UNTV, 2:30 ng umaga kanina, May 14, nang makitang lumabas ng room 518 si Senator Bato patungo sa fire exit hanggang sa basement parking ng Senado. Sinasabing sumakay ito sa isang SUV. Bago makalabas, tinangka pa daw itong pigilan ng 2 tauhan ng Office of the Sergeant at Arms o OSAA, subalit pigo ang mga ito. Sinasabing nalusutan ni Senator Bato ang 2 protective security personnel matapos itong magpaalam na patungo lamang sa restroom. Hindi ako naniniwala dyan na na nalusutan yan. Talagang pinalusot nila. Talagang pinatakas nila. Si Senator Bato na nakaupo sa passenger side, driver at babaeng staff ang dula ng SUV nang umalis sa Senate premises. Ella? Leia, meron bang balita o meron ka bang nakuhang impormasyon kung sino ang naging kasama ni Senator Bato de la Rosa sa pagsakay diyan sa SUV? Kanina ay pinapakumpirma natin sa PNP itong mga bagay na ito, subalit patuloy ang isinasagawa nilang investigasyon. Sa ngayon, Ella, ang masasabi lang natin ay isang lalaking driver at isang babaeng staff ang lulan ng SUV na umalis ng Senate premises kasama ni Senator Bato. Diba mga kababayan? Salamat. Hindi lang din yan, may lumabas din balita. Ito pa Daw ang nangyaring barilan sa Senado kagabi, mayroon po kaming 2 mapagkakatiwalaang informante na nagsabing nakaalis na daw mula sa Senate building si Senador Bato de la Rosa. Ito po'y galing sa 2 informant ng Bilyonaryo News Channel at ang sabi nila, pasado 3:00 kaninang madaling araw ay umalis na si de la Rosa nang hindi nalalaman ni Senate President Alan Peter Cayetano. Si de la Rosa ay nahaharap po sa warrant of arrest ng ICC dahil sa kanyang papel umano sa madugong war on drugs ni FPRRD. Pero sabi ko nga, napakatindi nito mga kababayan. Ganyan yung inano nila. Kaya nga kung titingnan nyo, ano ba yung sabi ni NBA Director Melvin Matibag? Sabi dito, ikinalulungkot daw ng National Bureau of Investigation, NBI, Attorney Director Melvin Matibag kung totoong nakalabas na or nakaalis na ng Senado si De La Rosa matapos ang komisyon nitong Miyerkules mga kababayan. Kasi parang ang nangyari dito, talagang hinintay lang talaga mga kababayan na humupa and then umiska po na o sumibat na etong si Senator Bato. And then may mga kumakalat din na balita mga kababayan na tinulungan daw ni Senator Robin Hood Padilla etong si Senator Bato de la Rosa na makatakas dahil may mga nakakita daw kay Senator Robin Padilla bandang 3:00 o 4:00 ng madaling araw na nasa Terminal 3 ng airport mga kababayan kasama daw etong si De La Rosa. So gaano kaya katotoo yan? Yung mga lumalabas na speculation na yan. Pero para sa akin mga kababayan, isa lamang po yung matinding katotohanan dito na talagang wala na sa Senado etong si Senator Bato de la Rosa dahil nakatakas na po ito. Nakaalis na po ito. So ito pa nga yung post ni Atty. Carlo Ibanez. Pakinggan po natin. Nakatakas na daw si Bato. May reports na nakaalis na raw sa Senate complex si Senator Bato de la Rosa. Kasama pa si Senator Robin Padilla. Matapos ito ang shooting incident at lockdown sa loob ng Senado. Kung totoo ito, lumalakas ang hinala na diversionary tactic lang ang putukan. Grabe. Tama. Mga senador mismo ang nag-o-obstruct sa isang lawful arrest. Hindi ito tungkol lang kay Bato. Tungkol ito sa mga senator na walang respeto sa law enforcement at nagproprotekta sa isang fugitive. Kung tunay nilang paniniwala na mali ang pag-aresto kay Bato, dapat pumunta sila sa korte. Mag-file sila ng tamang kaso, humingi sila ng TRO at iparesolve nila sa hukuman. Pero hindi pwedeng sila mismo ang humarang at gumawa ng sariling proseso. Mambabatas sila. Mas alam dapat nila that no one can take the law into their own hands. May presumption of regularity ang law enforcement. Hindi pwedeng basta sabihing mali ang police or NBI dahil lang kaalyado nila ang hinuhuli. Tama! Ang pinapakita lang nila ngayon ay wala silang respeto sa batas kapag sila na ang tinatamaan. Kita nyo saan kayo nagkatala? Yung mga senator na yan gumagawa ng batas. Pero sila, hindi nila nire-respeto yung batas na ginagawa nila. Paano pa re-respetuhin ng mga kababayang Pilipino natin yan?
na normal na mga kababayang Pilipino natin kung mismo mga kababayan na yung mga gumagawa ng batas di nila inirerespeto yung batas. 'Di ba? Pagdating sa kaalyado nila, paano kaya kung normal na mamamayang Pilipino yan o di na-aresto na yan? Yan ang nakakalungkot dyan na masakit na katotohanan na kapag ka normal na mga kababayang Pilipino po natin yung nasasadlak sa ganitong klase ng pangyayari, walang ganyan na treatment mga kababayan. Pero kapag ka isang senador at kaalyado pa niya, talagang yung tutulong sa kanya para po makaligtas sa pananagutan. Ganyan po katindi mga kababayan ang ginawa ng mga senador na yan. Kaya nga tandaan nyo yan pagdating ng eleksyon. Mga senador pa naman sila. Sila dapat ang unang sumusunod sa batas, hindi ang unang gumagawa ng paraan para lusutan ito. Ayan Diba? Tsaka alam niyo yung pinakamatindi dito, nasan ba yun? Yung yung patungkol do sa CCTV. Alam ko may kopya ako niyan Ito. Yung patungkol sa itago yung CCTV. Ito yung nagbabiral ngayon at pinag-uusapan ngayon mga kababayan Ito Secure lang daw yung CCTV. Kausap ni Jingo yung USAA. Lang daw yung CCTV. Ano mga senator? Nasa lift po kasi, malapit na tayo sa sa exit natin. Nakuha ng CCTV. Baka may makuha po tayo. Itago niyo yung CCTV. Diba? Sino na sino? Kami po, Sabi do sa USAA, itago nyo yung CCTV. Pinapasok po kasi based on the reports at saka nakita namin sa CCTV. Papasok na po sila sa mga NBI agent. Pero confirm na nakita ko namin NBI agent. At saka sinabi na, sino kayo NBI? Grabe to, no? Yung main entrance. Hindi naman sa dito sa legs ko natin. Tsaka tingnan nyo mga kababayan, buhat nung naging Senate President si Alan Peter Cayetano, buhat nung pinalitan niya itong si Tito Sen bilang Senate President, wala na, nagkagulo na ang Senado. Ang Senado ngayon mga kababayan, pinagtatawanan ng taong bayan. Yung reputasyon ng Senado papunta na sa lusak. Ang Senado ngayon isang matinding kahihiyan na. Tapos ang pinakamasaklapan nito, nagkaroon pa ng matinding kaguluhan na drama diyan po sa Senado para lang patakasin yung isang kaalyado nila. Kahiya-hiya ngayon sa madalit salita ang Senado mga kababayan, buhat nung naging Senate President, etong si Alan Peter Cayetano. Kaya nga nakakalungkot mga kababayan. Ano po kasi nung si Tito Sen na nandiyan, talagang pro-constitution etong si Tito Sen. Kaya nga yung ibang mga senator nagagalit sa kanya Kasi sinusunod niya kung ano yung sinasabi ng saligang batas. Di po ba? At saka mga kababayan, kung si Tito Sen ang Senate President, hindi niya kukonsintihin ang senador na ito na si Bato de la Rosa na gamitin ang kapangyarihan ng Senado para protektahan yung sarili po niya. Lalo na at may warrant of arrest na kinakaharap etong si Senator Bato. Ngayon mga kababayan, na nakakalungkot dito, pati yung Sergeant at Arms nagamit para protektahan etong si Bato. Kaya nagkaroon ng matinding usapin ng kaguluhan na drama diyan po sa Senado na ngayon ay pinagtatawanan ng mga kababayang Pilipino po natin. Anyway, kung titingnan nyo, yan yung isang footage na kumakalat ngayon, nakausap ng mga senator etong taga-USAA at sinabi ni Jinggoy, sumingit si Jinggoy, na itago daw yung CCTV footage. Itago yung CCTV. Diba? So ngayon, balik tayo dito. Why the last minute request of GSIS? Kasi 5 p.m. po nag-request, 6 p.m. po kayo dumating. What's the urgency po? Ma'am Ivy, it's a good question. Actually, nung Monday pa lang po, meron na po kaming presence doon, verbal communication po sa kanya. Tapos early on, verbal communication. But mas maganda, nagpadala na rin po siya ng sulat for our record purposes kasi nasa labas po ako ng opisina noon para po duman doon sa proper channeling po. Para makarating sa akin. Sunod na tanong mula kay Tuesday New, DCWB. Good afternoon, sirs. General Natatis, sir. How soon po na
mailalabas at least yung initial result of investigation para maisubmit din nyo kay Presidente at malaman niya yung chronology of events. Yun po kasi yung mahalaga dito sa nangyaring ito dahil sa lumalabas na iba't ibang mga narratives. So, binigyan po ba kayo ng deadline ni Presidente para at least makakuha niya yung initial report? Okay. Sinabi ng ating Presidente, of course, pagka nag-iimbestiga ang isang law enforcement agency and especially in solution of a case, and in this case, an incident na nagkaroon ng exchange of gunfire or nakarinig ng gunfire, kasi hindi natin masabi pa if there is an exchange of gunfire, because pag sinabi mong exchange of gunfire ay nagkatutukan and or the bullets are geared towards you. So, yun ang tinitignan natin sa katulad ng sinabi ng ating kapatid dito na kung ang appreciation is staged ba or nagkaputukan na magkasakitan. So, we are doing that. And I'm enforcing all the necessary resources to speed up and resolve this incident. Thank you, sir. To Director Matibag. Sir, sabi niyo kanina, we have yet to verify kung nakaalis na nga ba talaga si Senator Bato sa premise ng Senado. With the presence of technology po ngayon, ini-expect po ng taong bayan na mabilis niyong mabe-verify yan. Pwede namang makipag-coordinate ka agad sa NAIA kasi may mga information din na sinasabi, possibly baka makalabas ng bansa. So, how soon po natin na ma-verify itong information na ito? Well, today, unang-una natin tatanungin siyempre yung mga nandoon sa Senado. That's why I'm directing that the question should be addressed to probably the Secretary General of the Senate or the Sergeant of Arms of Senate. Kasi sabi mo nga yung technology, hindi po ba? So definitely there are CCTV footages na pwede kung kumaalis po siya ron. Yun naman pong tanong tungkol sa MIA po. At saka sigurado naman mga kababayan, eto po dapat kuhanin din ng NBI yung CCTV footage kung paano nakatakas si Senator Bato. Dapat ipakita po sa publiko yan. Di po ba kung paano nakatakas si Senator Bato at kung saan sasakyan siya sumakay? Dapat ipakita sa publiko yan para malaman ng taong bayan yan. Ano po, dahil kung hindi po makikita ng publiko yan, maraming iba't ibang senaryo na iisipin ng taong bayan kung bakit nakatakas etong si Senator Bato. At dapat makita rin kung sino yung mga tumulong sa kanya. Ano po, at ang isa pa dyan mga kababayan, kung titingnan ninyo, nakakapagtaka rin naman doon sa insidente kahapon na drama para sa akin, bakit nung bigla ang nagkaputukan bigla ang pinatay yung ilaw? Di po ba? Yun ba ay purpose para hindi makita sa CCTV kung ano talaga yung totoong nangyari? Anyway, tuloy pa natin. Sa airport, kung may mga dumaan doon, we will also follow that lead. So titingnan din po natin lahat. And ito po ba ay malalaman sa loob ng araw na ito din? Palagay ko naman po. Kasi yung pagtatanong pa lang po dun sa Senado, baka hindi na po natin kailanganin yung mga technology. We just have to ask the Secretary General. Siguro po... wait lang, may nagtanong, sabi ni Option Zero, yun pong impeachment, may epekto kaya yan, Sir Magnus? Kung nagtagumpay sila, napapaniwalain ng publiko na may kaguluhan talaga sa Senado, kung kinagat ng taong bayan yan, posible na delaying tactic yan para hindi mag-convene ng Senado na impeachment court dito po kay Sara Duterte. Pero nagpahayag ata kanina si Alan Peter Cayetano na by May 18 o mas mapaaga pa, baka mag-convene na po ang Senado bilang impeachment court. Ano po, bilang impeachment court mga kababayan. Anyway, tuloy pa natin. Kaya ko po binabanggit to, if you recall, sinabi po ng mga senador that Senator Bato is under their protective custody. Hindi po. Tama. At po yung naging consideration ng NBI kung bakit hindi po namin ituloy yung paghuli. Meaning, nung sinabi mo pong under protective custody, meron po akong sinabing statement noon na sana pagkakailanganing iharap si Senator Bato sa isang mang korte o kung saan mang ahensya na kailangan siyang humarap, ang Senado po ang may karapatan, ibig sabihin sila yung may responsibilidad po na iharap po si Senator Bato. Yung problema, yung protective custody napasubra. Hindi lang basta pinortektahan si Senator Bato de la Rosa kung hindi pinatakas din. Christian Yusores, DZMM. Good morning, sirs. Were you able to attend po yung meeting with the President this morning? Sir Melvin and Sir Tartates. Opo, meron po kami pagpupulong. Nagkaroon po ng pag-uulat sa nangyari po kahapon. And ano po yung mga may naging bilin po ba ang Presidente or instructions moving forward after the incident last night? Meron po, siguraduhin ng investigasyon ay makatotohanan at parehas at lumabas kung sino talaga ang mga may pagkukulang at kung ano talaga ang may mga pananagutan at siguraduhin tawagin at pananagutin yung mga tao may dapat panagutan sa pangyayari pong ito. And then one last na lang po, dahil verify pa natin kung talagang nakalabas na ng Senate si Senator Bato, just in case po na talagang na-verify natin na he's already out of the Senate premises, haharangin po ba ng authorities natin si Senator Bato just in case lalabas siya ng bansa or nasa mga exit points ng bansa?
Pagkatapos po siguro nitong pagpupulong namin na to, we will call for our interagency coordination kasama po ang DOJ para po mas malino po na direksyon. Yung pong katanungan nyo, pasensya na po because baka beyond the pay grade po namin ni General Nartates ano po. Thank you. Sunod na tanong mula kay Rafi Ayeng, Daily Tribune. Hi sir, isa po sa mga tanong na tinatanong ng ating mga kababayan, can you identify po kung sino yung senador na allegedly nagsakay kay Senator Bato papasok ng Senate building? Meron naman na pong kaming official report pero if you will allow, siguro po ako makikiusap to head into suspension muna. Hindi, ang ano naman mga kababayan, di ba si Alan Peter Cayetano nga, inamin niya nga, nasa kotse niya sumakay etong si, palabas ba? Wait nga lang. Palabas ba o papasok? Kay Rafi Ayeng, Daily Tribune. Hi sir, isa po sa mga tanong na tinatanong ng ating mga kababayan, can you identify po kung sino yung senador na allegedly nagsakay kay Senator Bato papasok ng Senate building? Ay, si Alan Peter Cayetano, inamin niya mga kababayan, nasa kotse niya sumakay etong si Senator Bato de la Rosa. At malaki din, inamin din naman ni Senator Bato de la Rosa na si Alan Peter Cayetano lang yung kausap niya. So ibig sabihin, si Alan Peter Cayetano yung kumumbinse kay Senator Bato de la Rosa na pumasok sa Senado mga kababayan para bumoto do sa kudita po nila. Ano po labang kay Tito Sen? Meron naman na pong kaming official report pero if you will allow, siguro po ako makikiusap to head into suspension muna na ilabas namin. Masyado na pong maraming kaguluhan pero kayo naman po by process of elimination ay makikita nyo na po kung sino Sabi nga mga kababayan dito, 'di ba, na si Senator Bato daw ay lumabas ng Senate and then hindi daw napigilan ng dalawang usaa. Ano po, at sumakay daw po ng SUV. Eh 'di ba, alam naman natin kung sino yung senator na may SUV. Naka-bulletproof pa nga yun eh. Yung SUV ng senador na yon. Alam ko naman mga kababayan, kilala nyo yung senator na may SUV. I think Toyota Fortuner pa nga ata yun mga kababayan na kulay puti. Pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali na naka-bulletproof pa nga. So alam naman natin kung sino yung senator na yon at yun ay kaalyado ni Senator Bato. Kaya nga po, meron kaming report pero mas mabuti po sana na ang OSAA po will share the footages of CCTV mula po sa parking lot at hanggang sa lumabas. So we have been requesting po na ipakita yon dahil yung nangyari po nung Lunes, ang nakita lang po natin yung habulan na sa hagdanan eh. Yung pong pagpasok mula sa parking hanggang makarating doon sa hagdanan, hindi po natin nakikita. So baka pagka matanong din natin po sa Senado na baka pwedeng mabigyan po tayo ng kopya para makita natin kung kanino pong sasakyan na sumakay. Although, narinig ko po may admission na si Senate President na sa kanya sumakay. Well, mas maganda po talaga makita. Sabi dito si Cayetano, hindi, ang naglabas kay kung sa SUV sumakay, etong si Senator Bato, di ba si Senator Robin Padilla yung may SUV na sasakyan? Allegedly. Din po yung CCTV, ano po. And sir, yun nga, sa ginawang allegedly nga na pagtakas ni Senator Bato na sa Senado ngayon, ano po ang repercussion nun na para sa kanya? Kasi di ba may warrant of arrest siya sa ICC, ano po kaya ang magiging repercussion nun sa kaso niya? Baka po yung katanungan, it's rather the DOJ will answer it. Although I'm a lawyer, yung aking pong sagot will not para magkaroon ng bearing po sa usapin dahil right now I'm here as the director of the NBI which is a law enforcement agency po. Thank you. Sunod na tanong mula kay Kenneth Pasyente, PTV4. Hi sirs, good morning po. Sir, tanong lang, are we also, iimbestigahan din po ba natin yung mga senador na posibleng tumulong kay Senator Ronald Bato de la Rosa na makatakas, if ever man po, na makumpirma na wala na nga po siya sa Senado? May mga records naman po lahat yan. And again, we will defer that decision to the Department of Justice po because that is a legal issue. So salamat po. Sunod na tanong mula kay Maricar Sargan, Brigada. Sir, good morning. Balikan ko lang po ulit yung detalye doon po sa napaulat na putukan. Kasi nabanggit kanina ni Yuse Claire Castro na ang nagpaputok ay yung USAA na kumprontahin ng NBI. Kumusta ho yung NBI agent ninyo, sir? And ano pa po yung dagdag na detalye regarding dito? Unang-una po, nung nagkaroon po ng putukan na ganun, yung NBI po, nag-warning shot din po. Yun ang recollection sa akin. Pero after mag-warning shot, doon na po nagkaroon ng maraming pagputok na nanggaling po sa tapos yung ating pong NBI agent, umalis na po rin sa lugar, tumakbo na po. May kasama po siyang blue guard eh. So parehas na po silang umalis. Okay naman po, pero ako po ay holding him para po madala po namin sa NBI yung kanyang firearms, pati po siya para po magkaroon po ng maayos na investigation po ang PNP po. May information na po ba kung ilan yung shots? Ilang putok po ba yung... Yes, sabi po ng NBI, ang recollection niya parang 6 na warning shot yung kanyang pinuputok and yun po yung sinasabi niya. So, iimbestigahan din po ng PNP po yan. Thank you, sir. Huling tanong mula kay Eileen Taliping, Abante. Sir, good afternoon po.
kung sakaling napatunayan na nakalabas na si Senator Bato sa Senado, may pananagutan ba ang mga senador, lalo na yung nag-commit ng protective custody sa kanya? Again, yan po ipoproseso po ng ating pong Department of Justice. They're the primary department to lead this. Pero ang sinasabi ko lang po, for my point of view, nung amin pong iniatras yung paghuli ng NBI, hindi po ibig sabihin na hindi na namin na-arrestuhin. Pero ang ibig Sabi dito, ano pong pwedeng kaso ng ganyan, Jake, yung pinoprotektahan ng isang tao na may warrant of arrest? Obstruction of justice. Yun yung pagkakaalam ko. sabihin po nun, nirirespeto namin po yung sinabi ng Senado na under protective custody. As a lawyer, I will speak na pag sinabing under protective custody mo, ibig sabihin, ikaw ang responsable na ilabas yung tao pag hiling. May nag-comment dito, Jake Magdas TV, dismaya daw kay PBBM. Pinabayaan lang niya na, guguluhin siya ng kanyang sariling tauhan. Gaguhin siya ng kanyang sariling tauhan. Hindi kasi mga kababayan hindi natin kasi pwedeng questionin yung kahit na sinong tagapagpatupad ng batas dito. Kasi unang-una, may desisyon nga pong inilabas ang Korte Suprema kahapon na 72 hours. Ngayon mga kababayan, hindi pwedeng arestuhin si Senator Bato de la Rosa ng 72 hours habang pinasasagot ang kampo ni Senator Bato at pinasasagot yung kampo na mag-aaresto dito po kay Senator Bato de la Rosa. So bawal siyang aarestuhin. At the same time, meron pong inilabas na resolusyon ng Senate na kung saan mga kababayan isinasailalim nila sa protective custody etong si Senator Bato de la Rosa. Ibig sabihin, bawal siyang arestuhin. Ano po sa utos ni Alan Peter Cayetano sa loob ng Senado. So kaya hindi po siya maaresto. Ang problema, yung protective custody na ibinigay ng Senado talagang napasobra. Kasi hindi lang nila pinoprotektahan si Bato de la Rosa, pinatakas pa nila. Yun yung masakit na katotohanan dyan. Walang kasalanan dyan ng NBI, walang kasalanan dyan ng PNP, at walang kasalanan dyan yung kahit na sino. Alam nyo mga kababayan, kung sino lang yung mas may kasalanan dito, yung mga kaalyado ni Senator Bato de la Rosa na senator na nagprotekta sa kanya at pinayagan siya, hinayaan siya makatakas. At yung isang peepal na sekretary. Yun yung may kasalanan dyan. Ningi po sa'yo. Yan po yung mga nasa rules of court naman po yan. Kaya nga sir, cargo mo pero nakawala sa'yo. So anong magiging repercussion yun kung sakali? Well, kung meron pong mga pagtatanong, paglilitis, then evidence pa rin po Magkakaroon pa rin po ng evidence. Medyo Tama. pong usapin na rin po yun. Ang nasasabi ko lang po ngayon kung ano po yung nangyari na, yun po yung pwede natin masabi po. Thank you. Salamat Malacanang Press Corps. Balik sa iyo, Yusek Claire. Ayan. Maliwanag naman yung naging sagot mga kababayan ni NBI Director Melvin Matibag at saka po ni PNP Chief Nartates patungkol po dito sa pagtakas ni Senator Bato at kaguluhan na nangyari na drama dyan po sa Senado mga kababayan. Kasi hindi naman po talaga lingid sa kaalaman ng iba na talagang po protektahan ng USAA ito pong si Senator Bato de la Rosa. Kasi nga naman mga kababayan, may lumalabas na balita na ito pong USAA ay talagang classmate ni Senator Bato de la Rosa. Sabi nga nitong si Agent Rec Diaz, ito po ay nag-post. Agent Rec Diaz. Sabi po dito, ayan, kasama ko diyan sa picture si Mau Aplasca, retired, 3-star police general, classmate ni Bato at ibinalik na Senate Sergeant at Arms ni Petra Cayetano. Siya ang pinagdududahang nag-eksena kagabi ng putukan sa Senado. Kuha ang picture last week. Lamang nang kami ay bumisita kay Director Matibag, why General Mau, mas lamang ba ang PNP, ang PMA mista kaysa sa bansang Pilipinas at sa mamamayang Pilipino? Yan, patanong po yan Kasi nga naman mga kababayan, kung titingnan nyo, classmate pala talaga ni Aplasca, ito pong si Bato de la Rosa. Kaya gano'n na lamang katindi yung pagprotekta niya mga kababayan dito po kay Senator Bato. Pero ako naniniwala pa rin ako mga kababayan na maaaresto din po yan. Di po ba? Naniniwala ako na mahuhuli din yan. Maglabas lang talaga ng desisyon ng Korte Suprema na ibinabasura nila, halimbawa, yung TRO na hihingin ng kampo ni Senator Bato de la Rosa. So naniniwala ako na maaresto din yan. Hindi yan makakatakas sa kamay ng batas. Lalo na kung papalitan natin mga kababayan yung sekretary ng DILG. Kung ang ilalagay natin dyan, maalin kay General Torre or dito kay former Senator Antonio Trillanes, naniniwala akong mas matatrabaho si Senator Bato.
kung mapapalitan si John Vic Remulla, mga kababayan. Ano po? So kayo, kung kayo po ang tatanungin, ano po masasabi ninyo hingil po sa usapin na ito? Comment below na lamang po kung ano po ang comment at opinion po ninyo hingil po dyan, mga kababayan.